So mga kabiyaya, ito, may bagong breaking news. Sabi ko na nga ba, lalabas at lalabas yung kanyang mga baho. At ito na nga, talagang tuluyan na pong nabisto ng taong bayan ang baho ni Benny Damani, Benny Abante. Oo, na kung saan ito pala ay dawit sa pangi-scam. Nako, ewan ko lang di umano ito ay nagre-reaction lang ako baka mama magalit kayo sa akin. Nagre-reaction lamang po ako. Ako ay nagre-react lang sa mga video at mga na napapanood ko. Oo, eto nga magkano tong na-scam na to? Kung Benny Abante sangkot sa PDAP scam, 189 million person on unclaimed no recipient. Grabe, 189 million. Grabe, samantalang ang daming nito, ang daming kuda nito sa hearing. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Isa to sa mga pasigaw-sigaw dun sa hearing. Pasigaw-sigaw, ito yung mahilig lalong isa sa mga mahilig manindak kay BP Sara, kaso hindi naman nasisindak si BP Sara sa katulonggisan nila. So syempre, bago natin doon simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakisama na rin po yung mga kasamahan ko na sila Coach Oli, Banat Bay, Boss Dada, and Master Judea, na isa sa mga kasamahan natin ng mga Banateros Brothers. So eto na, Yan, Grabe. Nung nakaraan, na content natin kay Benny Hardaway. Basketball player, Benny Hardaway. Eto nga ay naglabasan nga po yung kanyang mga relos, mga kanyang 18 million na kotse with a bulletproof. At merong relo na Blue Submarine na nagkakahalaga ng 2.7 million. At meron namang Rolex Gold na nagkakahalaga ng 2.5. At ang pinakamalupit dun yung kanyang sintro na nagkakahalaga ng 35,000 pieces. At ito nga, ito may panibago. Grabe, Kung Benny Abante sangkot sa PDAP scam, 189 million. Ito hindi natin alam kung 100% na totoo, pero atin pong aalamin yan sa pamamagitan ng bidyong ito. So panoorin po natin. Si Benny Abante ay hindi makakapagtago sa publiko na siya ay malinis at para magduro-duro ng mga kabaro niya sa Congress dahil siya ay sangkot noon sa PDAP scam na nagkakahalaga ng 189 million pesos. Ayon nga sa komento ng Filipino Ito, nga. Tinatago ko po asawa ko kasi wanted siya. Sabi, magkakasama pala to. Ito pala yung, halos pala talaga ng mga congressman sa, may mga kaso. So ito si Jinky Luistro, meron din pala kaso. Ito naman si DepEd laptop, controversies, Saldico. So dito rin si convicted na si Castro. Kidnapping and child abuser. Ito naman si Kong Abante is PDAP scam. Okay, may mga kanya-kanya nga talaga. Ngayon nagigets ko na kung bakit todo tanggol sila sa kay Tamba. Dahil may mga kaso palang iniingatan nitong mga to. Kaya naman pala magkano to? 189 million. Kaya pala nakapagpagawa siya ng 80 million na Kaya pala nakabili siya ng 80 million na kotse. At may bago pang lumabas ngayon yung kulay puting sasakyan na mamahaling kotse. Naku po, grabe ka, Pastor Play. Intelligence ay nasangkot pala si Congressman Pastor Benny Abante sa PDAP scam. Naku. Pastor pa naman ito. Naku. Akala mo kung sinong malinis na makapagsabi kay Sara Duterte na spoiled brat kasi ayaw kayo sagutin tank sa still under audit by COA na 125 million pesos. Naku.
Anyway, paano paniniwalaan ng publiko si Pastor Benny Abante kung kitang-kita sa katawan niya at lifestyle niya ang karangyaan, habang maraming Pilipino ang nagugutom? Paano rin nasisikmura ng isang pastor ang maghayag ng salita ng Diyos kung sangkot siya sa mga katiwalian ng pagnanakaw sa pera ng bayan? Naku po. Maraming netizens tuloy ang biglang napa-lifestyle check kay Pastor Abante. O, ito na yung lifestyle check. Ayon nga kay E.B. Jagulbot ay, Benny Abante, magkano ang bili mo ng bulletproof Cadillac Escalade mo? Brand new ba yan? Nakalista kasi kung brand new 2024 model ay nasa mahigit 18 million pesos. Magkano na sweldo mo bilang congressman? Magkano ba ang kinikita mo dyan sa simbahan mo na MBBE kung saan ikaw ay isa umano? Anong relihiyon yun yung MBBE? No, ang ano lang to, ngayon ko lang ho ito narinig yung relihiyon. About naman doon sa relihiyon ni Benny, wala ho tayong pakialam doon. Lahat ho ng mga relihiyon dito sa Pilipinas ay atin pong nire-respeto yan. Pero hindi ho siya pamilyar. Hindi siya familiar sa akin. Ngayon ko lang siya narinig na itong MBBE. Kung saan isang bishop itong si Pastor Benny Damani Abante. Okay, tuloy. Nung bishop. Curious lang kaming mga taxpayer. Good morning, mga hampas lupa. Yeah. Iba talaga kapag tungresman ka na pastor ka pa. Abante de Calibre Yabang Starter Pack. LV Belt at 37,000 pesos. Rolex Blue Submariner at 2.7 million pesos plus. Grabe. Rolex Sky Dweller at 2.5 million plus. Grabe. Ayon naman kay Miss MJ Kiambao Reyes ay, huwag kayong baka old rich lang talaga si Mang Benny. Oo nga ba, baka nga talagang mayaman si Mang Benny. Kayo naman baka nga mayaman talaga si Ka Benny, huwag kayong masyadong baka ipinanganak din siya na katulad ni Marcos na may Talano Gold. Oh, baka may Talano Gold naman, baka siya talaga ang may-ari ng Talano Gold. Ito naman tong mga to, masyado naman kayo mga judgmental. Oo, hindi ganyan si Ka Benny. Oo, mabait yan. Maka-Diyos yan. Ay. Blessed. Ayon naman kay June Abines ay, kawatan na pastor. Ayon naman kay Jay Sanza ay, ang yaman pala ni Manila City Congressional District Representative Benny Abante. Kay Tokayo Jason sa. Oo. Si Tokayo Jason sa, pag yan ang kapag yan ang dumali sa'yo, katapusan mo na. Oo, katapusan mo na kapag daan ka sa radar ni Idol Jason sa. Oy, Idol Jason sa, kamusta? Kamusta na si Mike Abe? O matagal-tagal ko nang di nare-reactionan si Mike Abe. Oo, namimiss ko na siya. Mamaya try natin Okay, game. Yung sinasakyan niya na bulletproof ay nagkakahalaga pala ng mahigit 18 million pesos. Grabe. Wow, nakakamangha po sa yaman si Bishop Benny Abante. Ayon naman sa komento ng piskal na si Attorney Darwin Cañete ay, wala naman sigurong problema if public officials can afford to buy luxury goods from morally earned income. Oo, wala naman talagang problema doon. Tama naman si Darwin Cañete. Walang problema po kung ma-afford nila yung mga mamahaling relo, bags, at sasakyan na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Wala naman ho tayong problema doon kung sa pera nila mismo. Kung pera nila mismo, kayamanan talaga nila mismo yung pinambili dyan. Ang problema ho natin dito at tayo ay nagtatanong bilang tayo ay isa sa mga nagbabayad ng mga tax dito sa Pilipinas at dugot pawis ang nilalaan natin dyan, tayo ay nagtatanong, hindi ho tayo nang babash. Nagtatanong tayo kung yan ba ay galing sa pera mo mismo or yan ba ay galing sa kaban ng bayan. So syempre, sasagot nila dyan, is pera nila mismo yan. Ngayon, eto yung pinakamasaklap dyan. Kapag binulatlat mo ang pagkatao ng mga congressman na ito, ay wala talagang makikita na mayaman sila noon. Kagaya lang ni Teacher Estela, na hindi ma-afford ang kung talagang ito hindi sa panglalait sa pagiging teacher, pero kung pagbabasihan mo lamang ang
sahod ng pagiging teacher at pagiging congressman ay hindi kayang bumili ng mamahaling mga bags at relo. O kagaya nito ni Benny Abante na hindi niya rin afford hindi niya rin kayang bumili ng 18 million bulletproof na kotse kung siya ay aasa lamang sa kanyang sahod bilang congressman or bilang bishop. Diba? Okay, tuloy natin. Hindi pinagbabawal ng batas yan. O, tama. Mayaman ka kung mayaman. Tama. Di bawal maging mayaman sa gobyerno. Oy, bawal din maging mayaman. Tingnan niyo yung KOJC. O, dati mahirap ang KOJC. Hindi sila pinapansin. Nung panahon na ang KOJC ay nasa sulok-sulok lang naghahatid ng pangangaral or utos ng Diyos. 'Di ba? Nung panahon na sila ay nagtitiis sa nilagang saging, so nung panahon na sila ay nagtitiis sa nilagang kamote at wala pa silang sariling simbahan, hindi sila pinapansin. Pero nung na-afford na ng KOJC or umasenso na or talagang pinagpala na ang kanilang samahan na the Kingdom of the Jesus Christ, ay unti-unti na ho silang sinilip. Diba? Unti-unti na silang talagang minata or talagang inararo ng gobyerno, diba? Pero wala nga kagaya nito sinasabi ni Darwin Cañete ay mayaman ka, kung mayaman ka wala mang pakialam. Kaso kung lalo't pinaghirapan mo naman, wala rin pa rin kaming pakialam. Kaso nga lang medyo may marami nagtatanong ng mga Pilipino na kung saan galing ang pera nyo. Pera mong pinaghirapan o minana ay sayo. Ang kondisyon lang ng batas ay di mo ginamit ang pagka-opisyal mo, walang conflict of interest at ideklara mo sa SALN. Oy, si Sir Darwin Cañete, si Sir Darwin Cañete ay tawag dito, isang attorney yan So tama naman yung sinabi niya. Ano naman to kasunod? Anyway, ang banggaan ni Pastor Benny Abante at ni Dante Marcoleta ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye ng is able to provide all the supporting documents. Speaking of Abante, bali may napanood ako na hindi nakaaya-aya na ginagawa ng isang congressman. Ito pa pala, speaking of Benny, so putulin muna natin yan. Ito may nakita ako bigla dito na lumabas. Ayan ito yung bagong car. Wow! My new baby talk. The place of my C69 MGB8. This is smaller version 4. Cylinder. PH not pass but lighter and economical. Steel bench and So yan po yung bagong sasakyan daw. At post pa talaga to Yan pinost po ni Benny Mirando Abante noong 27 May 2022. So, ibig sabihin matagal na tong nakapost at nakapture po ng iba nating kababayan. Kaya wala pong kawala si Mang Benny. Gago! Ito magkano kaya naman to? Magkano kaya to sasakyan na to? Maganda mukhang mamahalin. Parang hindi to K lang, Parang M to. Parang milyones to. Oo, magkano kaya yung ganyan? Ang dami pa dito. Uy! Ito na naman nagbalik-balik na naman tong hayop na to ni Ka Benny, at ito nga marami nga dito na napanood natin na mga mga kabulastugan ng mga saan yan? Ito yung kabulastugan